everyone. Welcome sa aton nga morning devotional. Sang nagligad ng mga devotional series naton, we talked about the dangerous power of the tongue or the destructive power of the tongue. Now this morning, since natapos na naton ang ato nga series, sa subong nga aga, we will be talking about how to deal with gossip. Ang aton nga passage is found in James chapter 4, verse 11, hambal diri, "Speak not evil one of another, brethren." And another in Proverbs chapter 18, verse 13, ang hambal diri, "He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him." Now, what is gossip? Now, before din naton padayunon, i-define na lang naton ang gossip and why is it considered as a sin now in the Bible. Now, ang word na gossip in the Old Testament, it is defined as one who reveals secrets, one who goes about as a talebearer or a scandal monger. Butsilingon, isa ka tao nga gusto namnamian siya nga magpanugid-nugid sa mga bagay nga gina-consider as secret or nahilig siya mag-create sang scandal out of those information. Ang isa ka gossiper is a person who has privileged information about other people. Kagang ini nga tao, he proceeds or she proceeds to reveal that information to those who have no business knowing it. But sa lingon tao siya nga may nahibaluan siya nga privileged information. When we say privileged information, impormasyon nga ikaw lang nakabalo o probably few people lang ang nakabalo. An information that is not a public knowledge. Kagang isa kuno ka gossiper is a person who has this desire to tell other people about this privileged information na niyan siya magsugid sa mga tao nga wala man sang kahilabtanan o kung labot sa sini nga impormasyon nga may ara siya na hibaluan. Gossip is distinguished from sharing information. Anong kinalain sang pag-gossip? Kag sa pag-share lang niya sang impormasyon. No, amo ni ang duwa ka distinguishing na factors sang gossip kag simply sharing information. Number one is intent. Ang tuyo. Ang isa ka gossiper, often they have the goal of building themselves up by making others look bad. Ang taho kuno nga hilig magkutso-kutso o kung mag-gossip, ang iya kuno intention usually kun nga agasugid siya sang isa ka kutso-kutso o kung istorya, tungod nga gusto niya i-magnify. Niyang iba niya taho yalaway sila. Kag sila mas maayo sila sang sa sini nga particular nga taho nga gina-gossip nila, exalting themselves as some kind of repositories of knowledge. But silingon believer nilang ilang kauglingon as to they are people nga source sang mga impormasyon. No, gusto nila i-exalt ang ila selves that way. No, ikaduwa nga distinguishing nga mark sang gossip is ang type sang information nga gina-share. Ang isa ka taho nga gossiper, that person would speak of faults and failings of others, or they want to reveal potentially embarrassing or shameful nga mga details regarding sa kabuhi sa ibang nga tao without the knowledge or without the approval of the people nga iya nga ginaistorya. Even if mambal pa ng isa ka tao nga gossip nga wala man ko yung intention nga manakit, wala man ko yung intention nga mangguba, but still it is gossip. Kaya tungod nga, they are revealing information about other people nga wala man ang iban nga tao chance nga mag-defend sang ilang nga kaugalingon, let alone wala ni sila nga mga tao naghatag sang permission for this information to be revealed. No, ang question nga itakol naton this morning, no aga pa no, ang aton niya nga discussion kay paano mag-deal sa mga kutso-kutso kag sa mga gossip nga mag-abot sa aton nga mga dulunggan. So ang question nga itakol naton this morning is paano bala nakon i-deal kung ang isa ka tawo nga magpalapit sa akon kag akon nga nahibaluan nga iya nga ginaistorya potentially or pwede nga gossip ni siya or mag-gossip lang ni ang ini nga tawo sa akon. How do I deal with that? Mayari ako diri 7 ka mga principles nga biblical nga mga principles nga pwede ginaton i-apply whenever a person would come to us and would try to gossip with us. Now, first nga step or first nga way on how to deal with gossip is to remember that you are not obliged to sympathize or agree.
But silingon ko may isa ka tawo nga mag-istorya sa imo nga mari may istorya ko blas imo about sa tupad balay taniho. Tandaan gid nimo nga hindi ka obliged. But silingon hindi ka obligado nga mag-sympathize o kung mag-agree sa iya nga gusto obrahon o kung sa iya nga ginaistorya. Parehas lang na ang ina nga tawo, free siya nga mag-istorya sa imo o kung mag-state sang iyang opinion, free man ikaw nga mag-disagree, kag magpakita nga wala ikaw nag-agree sa iyang opinion o kung sa iya nga ginahambal o kung sa iya nga ginahimo sa sinang moment. Never compromise in gossip just to sympathize. Ambal diri sa Isaiah chapter 5 verse 20, woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe kuno sa mga tawo nga ang mga bagay nga insakto ginatawag nila nga sala, ang mga bagay nga sala ginatawag nila nga insakto. No, in short, ang Bible naga-condemn sa mga tawo nga naga-spread sang hindi insakto nga balita about sa iban nga mga tawo. Remember that you are not obliged to sympathize or to agree. Second way on how to deal with gossip, you need to discern motives. No, imo gid i-discern kung ano ning iya nga tinutuyo mangkutag ko og lingon mo nga ako ning iya nga ginasugiran sini. Why is this person telling me this? Ang iya ba lang nga pagsugid sini sa akon, is this for my benefit? Or ginasugidan niya lang kuni kitungod niya gusto siya nga mag-gain sang akon nga simpatiya, kitungod niya gusto niya nga gubaonin namon ang isa ka tawo. Is it for my benefit or is it to gain my sympathy and destroy someone else? Ang isa ka alam nga tawo, a wise person will not absorb everything that he hears. Ang isa sa mga marks ng isa ka tawo gapaminsar kag maalam kitungod yang tanan niya nga mabatian wala dayon niya ginapatihan. Ga-observe siya anay. He observes before siya nga maghimo sang iya nga conclusion. There is a 1 John chapter 4 verse 1 bala. Ang context sini is beware of false prophets or false teachers. But ang principle makuha nato nang diri sa 1 John chapter 4 verse 1, beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Of course, ang context ini sa mga false teaching. But makuha naton ang principle nga if ang isa ka pagtudlo gina-assess mo anay kung bala insakto ni o kung hindi, same man dili sa mga impormasyon nga ginaduhol sa aton. No, we need to discern motives. Tuod bala ini nga abala akong iyang nga ginasugidan sini. Anong motibo sang sini nga tawo? The moment we discern the motives, we know that we need to do the next right na step. So number 3 on how to deal with gossip is never let them recruit you into hating others. Hindi gid sila pag-i-allow nga ma-convince kanila nga kainitan mo man, kaugtan mo man, kontrahon mo man ang mga tawo nga ginakontra nila. No, damo gid sang mga tawo ang mag-deny sini. But ang person nga usually nagaistorya sang malain about sa iban nga tawo, usually sila na ang tawo nga nagatago sang ila man nga mga baho o kung sang ila man nga mga sala. Every gossip and slander can be traced back to guilt, it can be traced back to envy, it can be traced back to self-righteousness, it can be traced back to bitterness. So imagine na bala how many people are misjudged. Pila ka mga taho na ayhan ang gin-hate, ang gin-kontra, ang gin-away just because some people told lies about them. That's why si James chapter 4 verse 11 ang ginbasa naton, ga-remind you just speak not evil of another. No, hindi gid mag-istorya sang hindi amo, sang malain sa iban nga mga tao. No, especially ang mga bagay nga hindi man matuod na hanungod sa ila. Never let them recruit you into hating others. No, number 4 on how to deal with gossip. Know the other side of the story before making conclusions. Ibaluaan nay ang side sang taho nga ginakutso-kutso sa imo before ka maghimo sang imo own conclusion. Sila sa Proverbs chapter 18 verse 13, he that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him. Ang taho kuno nga nagahatag dayon sang iya nga conclusion, antes niya panabatian ang piyak nga side sang story, that person is a fool. Buang-buang. Hindi alam
ang ina nga taho nga before pa niya nabal-an ang whole story, naghimo na siya sang iya nga conclusion. So until you hear the other side of the story, you know nothing. You know nothing. One-sided story could be a fully invented lie. No, ang story nga half lang ang imo nabalaan, remember that it could be a lie. So if you will base your conclusions and judgment based on half of the story that you know or ginhambal sa imo, you are a fool. Hamba sa Proverbs. Number 5, fifth principle, stay silent about what you heard and let the gossip end there. Kung ginistoryahan ka man, ginduhulan ka man sang storya nga hindi amo, let it end there. Gossip exists because there are gullible ears that are willing to listen. Tungod yung may mga dulunggan nga hapos intuon, kag may mga foolish nga lips nga katulgid nga iistoryaman sa iban. That's why nga ang gossip naga-exist. Understand that gossip is a sin. Slandering people, telling lies about them is evil. So whenever you hear something about other people nga wala mo manabalaan ang whole nga story, even if you do, let it end there. Let it stop sa imo nga mga dulunggan, hindi na pag-iistorya sa iban. Amo sa Proverbs chapter 21 verse 23, whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. Ang tao kuno nga nagakontrol sang iya nga dila kag sang iya nga baba, ginaspare ya lang ang kaugalingon niya sa trouble, sa disgrasya, sa hindi maayo nga mga butang. Number 6, the second from the last nga principle on how to deal with gossip. Remember, your duty is not to judge, but to pray for others. Kung makabati ka man nga ang bata ni amuni natabo sa iya, hindi mo primary nga responsibility, nor is it ever your responsibility to judge. Ang imo primary nga responsibility is to pray for them, not to judge them. Isa sa mga rason why grabe gid ang gamo sa kalibutan is not because of guns and atomic bombs and all kinds of weapons, but because of words. Words that wound like swords. They don't cut bodies, but they could cut the soul. No, ang mga words bala nga hindi maayo nga nabatian naton kung nag-hurt sa aton bisan pila nakatuig. Pumadumduman na naton ga ang sakit, ang pilas ara gyapon. The moment you judge others is the moment you kill. No, hindi mo actually kinahanglan gid nga magbit-bit sang pusil. Agod nga maka-destroy ka sang kabuhi. Ang gamay lang nga taklas nga word nga ginhambal sa imong nga baba, it could destroy people, it could kill. You can deprive someone of the chance to live, of the chance to hope, of the chance to change the moment you judge that person. So our duty as fellow believers, as fellow sinners, who all need the same grace, is not to judge who is better, but to pray for each other and help each other to become better for the Lord. Reminders, Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Ang baba kuno naton, hindi naton pagtugutan nga ini nga baba magamit sa kalainan. But every time we open our mouth, other people are encouraged, other people are edified sa aton nga mga baba nga ginagamit naton sa pag-speak sa ila. Remember that it's not your duty to judge, but to pray for others. Number 7, arigali second from the last 8 nigali kabilog. You need to avoid this type of people. Nuli kawini nga klase sa mga tao. Hindi ni sila makabulig sa imong pagtubo bilang Kristiyano. And number 8 and the last here, do not hesitate to rebuke. Hindi gid mag-hesitate nga mag-rebuke sa iya ka maghambal nga kabalo ka, palangga ta ka, tegang imo nga ginahimo, hindi na siya insakto. So kay tungod nga palangga ta ka, I'm gonna tell you that what you are doing is wrong. Do not hesitate to rebuke. Kung kaisa we are too nice sa mga tao nga dapat naton i-rebuke. And sometimes you are too hard. No, hard naman kita sa mga tao nga dapat tani mangin nice kita sa ila. No wonder damo sa mga tao ang naghihimo sang evil things and they are proud of what they are doing because nobody is brave enough or loving enough nga mag-rebuke sa ila nga mga ginahimo. If no one is bold enough to rebuke a person for his gossiping tongue,
that person will always be bold enough to continue gossiping. So base ikaw ang gamiton sa Ginoo sa pag-encourage ang sila nga tao to do the right thing. So how do we deal with gossip? No, apat ni kabutang. Number one, remember that you are not obliged to sympathize or agree. Remember that you need to discern motives. Number three, never let them recruit you into hating other people. Number four, know the other side of the story. Number five, stay silent about what you heard and let the gossip end there. Number six, remember that your duty is not to judge, but to pray for others. Number seven, avoid gossipers. Avoid this type of people. And number eight, do not hesitate to rebuke. Do not hesitate to rebuke. And when you do reprove them, you do rebuke them, remember to do it with gentleness and to do it in love. May the Lord bless us today sa pag-continue natin sa paggabuhi para sa iya. Let me pray for you before we end. Let's pray. Our dear God and our loving Heavenly Father, salamat sa sininga aga nga gipabugtaw mo kami. Salamat Ginoo sang bag-o nga adlaw nga amo naman Ginoo tubangon ug ikabuhi para sa imo. Lord, we would often sin and fail through the use of our tongue. Our tongue is a wonderful gift. Pero tungod sang amon nga heart, Ginoo, that is fallen and may tendency to sin, oftentimes ka dishonor kanamon sa paggamit sa amon nga mga dila. Kabay Ginoo nga amon nga short devotional sa buong nga aga mag-remind sa amon that hindi lang namon kinahanglan nga ikontrolo ng amon nga dila. We should also learn to control what we are hearing, kung anong amon nga ginabaton nga ginapasulod Ginoo pagi sa amon nga mga dulonggan. So Father, today may you be found honored and pleased to the use of our tongue, even Ginoo sa pag-respond namon sa mga potential nga mga gossip, even how we deal with people as a sinigino nga particular area. Salamat sa siningation. Continue nga i-honor yung mga pangalan. Bless your people. In Jesus' name we pray. Amen.